Pasintabi po sa mga nanonood, sensitibo po ang pag-uusapan natin. Sa Cebu City, isang batang lalaking 10 taong gulang na imbis na sa paaralan, sa ospital po napunta matapos matusok ng bakal ang kaliwang eyelid o talukap ng mata. Talukap lang talaga? Buti na lang. Ang bakal na nakatusok, ginagamit daw pang suporta ng nakalaylay na kawad ng kuryente. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, kapag po ganitong mga aksidente sa pampublikong lugar, halimbawa na nga lang, itong bakal na pangsuporta sa nakalaylay na kawad ng kuryente ang nakadisgrasya, ano po ba ang posibleng habol ng biktima? Naku, medyo mahirap pong sagutin yan, ha? May habol ng bata kung mapapatunayan na nagkaroon ng pagpapabaya sa parte ng isang tao na siyang dahilan kung bakit nandun in the first place ang bakal. So, kailangan sagutin ang sino, bakit, saan, paano, kailan, anong nangyari, at bakit humantong sa pangyayaring bangungot ng bawat magulang. Sino ba naglagay ng bakal? Pribadong tao ba? Local government ba? Saan niya linagay at bakit? Daanan ba ito ng mga tao? Maayos ba ang pagkalagay nito na may proteksyon laban sa aksidente sa mga dumadaan? Paano nga bang nangyari? Umakyat ba ang bata? Pinaglaruan ito? Natisod? O nakatiwangwang lang naman kasi ang bakal na nandun? Saan ba nakabaon ang bakal? Nasa sidewalk? Trespassing ba ang bata? May ginagawa ba siyang bakal na bawal nung nangyari ang insidente? So, well, maraming kailangan sagutin. Pero unang-una, nangyari po ito sa pampublikong lugar. Kaya halimbawa, kung ito ay considered na public works under the control and supervision ng local government unit, well, sa ilalim po ng Article 2189 ng ating Civil Code, sila ang dapat managot para sa mga defective conditions ng mga public works na ito. Pwede nilang sabihin, baka naman pasaway ang biktima. Yung contributory negligence po ng biktima, hindi naman nagpapawala ng liabilidad ng may pagpapabaya. Maaaring mabawasan lamang ang liabilidad na kailangan nilang bayaran in the first place. So ano ang habol ng biktima? Well, sa ngayon po, danyos. Malinaw, damages na kailangan bayaran para sa lahat na naging resulta dahil ng insidenteng to. Diba? Nangangailangan ba ng abot? Pagpapa-ospital, kailangan operahan, lahat ng expenses dapat bayaran yan. Pwede ring moral damages, ito yung danyos na parang pampalubag loob dahil sa sakit at paghihirap na nasapit ng biktima. Take note po, hindi po natin hinuhusgahan ang specific na pangyayaring ito. Binibigay lamang natin ang mga dapat tanungin at ang mga posibleng mga pananagutan sa ilalim ng batas, depende nga sa mga pangyayari. Naku, ito pa isang pantanong, medyo nadadalas daw po ang mga napapabilitang aksidente sa mga bata. Ano po ang sinasabi ng batas pagdating sa child safety? Well, pagdating po sa child safety, depende ito sa edad ng anak ninyo. Dapat hindi natin sila ine-expose unnecessarily to harm or danger. Halimbawa, kung isang batang murang edad, palaboy-laboy sa daan, nang walang nagbabantay, or even worse, talagang iniwan ng magulang para ito ay mamalimos sa mga dumadaan. Ito ay clearly kaso ng neglect o child abuse na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7610 or ang ating Anti-Child Abuse Law. Of course, kung medyo malaki na ang bata at pwede nang papasukin sa eskwela o bumili sa tindahan na mag-isa, hindi naman ito pagpapabayana. At kung mapatunayan na medyo pabaya kayo sa pagpapalaki ng anak ninyo o talagang isinusubo nyo sa masamang gawain, pwede kayong makulong at matanggalan ng kustudiya ng anak ninyo. Hindi natin po kayang proteksyonan ng ating mga anak sa lahat ng pagkakataon, pero hindi naman ito pwede na atin silang pababayaan sa magulo at delikadong mundo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!